Tayo pong manalangin. Lord God, salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ay muling magkakasama. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa mga na Espiritu, maging tagapagturo ka namin, Lord God. We pray na marami kaming matutunan, O Jesus, at ma-apply po namin in our daily lives. Salamat, Lord, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin for tonight, for topic 172, Weapon for Victory. Yan. So yung main text po natin, kukuhanin natin sa Psalm chapter 28 verse 7 at sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 22. Yan. Sabi po dito sa Psalm 28 verse 7, "The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving." Sa Tagalog po, si Yahweh daw yung ating lakas, si Yahweh yung ating kalasag, yung tiwala daw po natin sa Kanya natin ilagak. Tinutulungan niya tayo at pinapasaya sa awiti, pinapasalamatan natin siya. So sana itong verse na ito, hindi lang natin iniisip na it was David praying to God. So dapat tayo po, dinideclare natin yung mga panalangin ito na sinasambit natin sa Lord. Kaya sabi ko kanina, tayong nagsasalita na si Yahweh ang lakas natin at ating kalasag, ang tiwala natin ay dapat sa Kanya lamang natin nilalaga kasi tutulungan tayo ng Lord. Sa atin pong introduction tonight, sa ating paglalakbay bilang mananampalataya ng Lord, di ba madalas nating harapin ng mga natin na mga mananampalataya ang mga laban at pagsubok na sumusubok sa ating katatagan at tiwala sa Diyos. So hindi tayo exempted sa mga problema, sa mga challenges, sa mga problems na ating kinakaharap. Ngunit sa gitna ng bawat hamon, tandaan po natin merong isang weapon, merong isang powerful na sandata na binigay ang Diyos sa atin. Alam niyo po ba kung ano yon? Yung worship, yung pagsamba, na tayo pala, we can worship the Lord, we can honor the Lord para mapagtagumpayan natin kung ano man yung challenges ng buhay po natin. Ang pagsamba pala ay sandata ng tagumpay. Sapagkat every time na tayo nagpupuri, ginawa natin kanina, di ba, we worship the Lord before we start our message, ipinapaalala natin kung sino ang Diyos at kung paano siya kumikilos para sa ating tagumpay. So, di ba, every time that we honor the Lord, we worship God through songs, dinideclare natin doon sino ba ang Diyos, ano ba yung katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran at dinideclare natin ano bang kapangyarihan ng Diyos na aking pinaglilingkuran na kaya niyang tulungan ako kung ano man yung sitwasyon na aking pinagdadaanan sa mga oras na ito. As we worship the Lord God, it shifts our focus from our problems to the problem solver. Di ba yun yung maganda na dahil sa ino-honor mong Lord, wino-worship mong Lord, nagpe-pray ka sa Kanya, hindi ka na nakatingin sa mga problema, sa sitwasyon mo right now, kundi sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil doon, it weakens the enemy's influence and strengthens our faith. Church, tandaan po natin na yung mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, sakit at karamdaman, problema, 'di ba? Lahat po 'yang galing sa kaaway. And as we worship the Lord, napapatatag yung ating pananampalataya sa Kanya. So worship can be our weapon for victory. Ang kwento ni Jehoshaphat, yun po yung pag-aaralan po natin tonight sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 22. Ito po isang powerful example kung paano na ang pagsamba ay nagdudulot ng tagumpay. Imagine dito sa harap ng napakalaking hukbo ng kaaway, alam niyo ba ang ginawa ni Jehoshaphat at ng bayan ng Judah? Sila ay tumalikod sa takot. Sa halip sila po ay lumapit sa Diyos at nanalangin at sumamba sa Lord. Nang sila'y magpuri, umawit sa Panginoon, ang Diyos ay kumilos. Naglagay ng mga pangambang laban sa kanilang mga kaaway na nagresulta sa tagumpay ng Judah. Yan. So explain ko lang po sa inyo, story out ko sa inyo using biblical story dialogue yung ating main verses. Hindi po natin babasahin yung mga verses na to, kundi explain ko sa inyo in a biblical story dialogue para mas maintindihan po natin yung narratives ng story. Yung unang part ng story, makikita po natin dito yung pag-atake ng mga kaaway. Nalaman ni Jehoshaphat na may malaking hukbo. So meron pong tatlong malaking hukbo. Moabites, ayan, Ammonites, and then Meunites. Yung Meunites po, ito pa yung maliit na grupo na nakipag-alyansa sa Moabites at Ammonites laban sa Judah. Sila po ay naninirahan sa timog silangang bahagi ng Israel malapit dito sa Edom.
Ayan. So nalaman po ito ni Jehoshaphat na may malaking hukbo, yung tatlong eto, na paparating upang sila po ay digmain. Ang didigmain yung Judah. So ngayon, gusto ko explain sa atin yung short background nito. Yung Judah at Israel kasi, dati sila pong iisang kaharian sa ilalim ni Saul, ni David at saka ni Solomon. Pero after pong mamatay si Solomon, nahati yung kaharian dahil sa mga alitan sa pamumuno at mabigat na buwis. Kaya ang pinag-uusapan natin ngayon, it's not Israel, kundi Judah. Ang hari po ng Judah during that time ay si Jehoshaphat. So story ni Jehoshaphat yung ating pag-aaralan tonight. Sa kanyang pamumuno, umarap siya sa malaking hukbo ng mga kaaway, ngunit tumugon sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Ito yung mga kalaban nila. Yung Moabite po, ito ay mga tao mula sa Moab, lahi ni Lot, pamangkin ni Abraham. Madalas silang kaaway ng Israel at sumamba kay Chemosh. Si Chemosh po, ito po ay supreme god ng Moab na sinasamba bilang tagapagbigay ng tagumpay sa digmaan. So ginagawa ng Moabite, every time na sila po ay nakikipagdigma, nagsasacrifice sila ng tao. Naniniwala sila na kapag sinacrifice niya yung tao kay Chemosh, sila po ay magtatagumpay sa labanan. Ang Ammonites naman, ang paraan ng kanilang pagsasacrifice, iniaalay ang mga bata. Imagine, mga bata, child sacrifice, inaalay sa apoy, sinusunog kay Molek. Ayan, para sila po ay magtagumpay sa labanan. Imagine. Pero dito makikita natin anong ginawang offering ni na Jehoshaphat para sila ang tunay na manalo sa labanan at hindi yung tatlong hukbong ito. Yan. So, anong ginawa ni Jehoshaphat? Nanalangin siya at nag-ayuno dahil sa takot nagpa siya si Jehoshaphat na humingi ng tulong sa Panginoon. Ganda no? At nagproklama ng pag-aayuno sa buong Juda. Ngayon ang tanong natin, bakit kailangang pag-aayuno yung maging tugon nitong si Jehoshaphat? Marami naman siyang choices na pwedeng gawin, di ba? Pwede namang makipaglaban sila. Sabi dito, pagpapakita yan ng pagpapakumbaba. Ang pag-aayuno ay tanda ng pagsuko at pagkilala na kailangan nilang Diyos, 'di ba? Pangalawa, pagkakaisa kasi tinipon niya yung buong bayan upang sabay-sabay silang humingi ng tulong sa Diyos. At yung pangatlo, paghahanap ng kalooban ng Diyos. Minsan kasi hindi dapat tayo palaging humihiling lang or humihingi ng tulong mula sa Panginoon. Kailangan naghahanap din tayo ng direksyon mula sa Diyos. And during that time, si Jehoshaphat, kailangan niya ng clear instruction, clear direction mula sa Panginoon, paano niya mapapagtagumpayan yung malalaking hukbong ito, 'di ba? Imagine ang laki nitong tatlong 'to, ang liit-liit naman niya, 'di ba? So paano sila mananalo sa labanan? So ang ginawa nga, panalangin ni Jehoshaphat, nanalangin si Jehoshaphat sa temple, inalala ang mga nagawa ng Diyos sa nakaraan at pinahayag ang kanyang pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na iligtas sila. 'Di ba? Alam mo, ni-recall dito ni Jehoshaphat, mahaba yung prayers niya dyan eh. Ni-recall niya gaano kabuti ang Diyos, ano na ang nagawa ng Diyos para sa kanila, at ano pa ang kayang gawin ng Diyos ngayon at hanggang sa hinaharap. So ganun din tayo, every time that we pray to God, alalahanin natin ano ba na ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa iyo. At dapat magtiwala ka na much more than that, marami pang kayang gawin ng Lord sa atin. Sabi niya sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila yung mga kaaway. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Diba? Inacknowledge niya na hindi nila kayang labanan. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. 'Di ba minsan nasa sitwasyon din tayo na hindi natin alam yung ating gagawin. Pero ang ganda na reminded tayo dito sa verse na to na sana sa Diyos tayo umasa, hindi sa ibang tao. 'Di ba? Kundi patuloy tayong magtiwala sa Diyos kasi ang Lord ang magbibigay sa atin ng direksyon na mga bagay na kailangan nating gawin. So ano pong lesson yung makikita natin dito? Number one, pagkilala sa limitasyon ng tao. No matter how good you are, kahit na how stable you are right now, may mga limitasyon po tayo. May mga bagay na hindi talaga natin control, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pangalawa, it also reminds us na magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. 'Di ba? During that time, wala na eh, parang corner na sila, wala na talaga silang magagawa. So ginawa ni Jehoshaphat, nagpakumbaba siya. Pinili niya na magtiwala sa Diyos. At syempre, pagtutok ng paningin sa Diyos. Hindi siya tumingin sa problema, hindi siya tumingin sa kanyang sitwasyon right now, kundi tumingin siya sa Diyos na mas malaki sa kung anumang problema na meron siya at that time. So, ganun din tayo. Minsan may mga challenges
in life po tayong pinagdadaan, huwag ka dun tumingin, kundi tumingin ka sa ating Panginoon. Yung number 4 dito, yung letter D, dito nag-prophesy na si Jahaziel. Si Jahaziel po, isa po siyang Levite. Siya po ay nagpropesiya sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Sinigurado ang mga tao na ang labanan ay sa Diyos at hindi sa kanila. Yan, so mala po siya sa angkan ni Asap na kilala sa paglilingkod sa temple, being a musician, being a worshipper, siya anak ni Zachariah, apo ni Benaya at inapo ni Jael at Matania, isang lahi ng mga tapat na lingkod ng Diyos sa temple. So ang ginamit ng Lord si Jahaziel kasi di ba nag-ayuno yung nananalangin yung bayan ng Judah, and then yung mensahe ng Lord pinadaan niya through prophet Jahaziel. And then sabi dito sa Second Chronicles 20:17, hindi na kayo kailangang lumaban. Imagine, no? May digmaan pero hindi nila kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo, sabi ng Lord sa kanila, sa inyong kinatatayuan at maghintay. Ganun lang gagawin. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Imagine, face-to-face head-on yung problema kasi kaya mo mapagtagumpayan. Bakit? Dahil kasama daw natin ang Panginoon. So that's the same word na sinasabi ng Lord sa'yo right now. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man yung mga challenges ng buhay mo right now. And then dahil nga doon, nagkaroon ng tagumpay sa pamamagitan ng pagpupuri sa Second Chronicles chapter 20:18 to 22. Si Jehoshaphat at ang mga tao ay yumuko sa pagsamba at habang sila nagsisimulang umawit at magpuri, ano nangyari? Naglagay ang Diyos ng mga ambush laban sa mahukbo ng kaaway na nagresulta sa kanilang pagkawasak. 'Di ba? Sabi sa Second Chronicles 20:21 ito yung nangyari. Matapos ng paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang dayo maawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang ganda, no? So ang Lord, ang ginamit ng Lord, mga worshipers like us, na ang ginagawa nila, nagpupuri sa Lord. Yun lang yung kanilang ginamit na panlaban. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. I-declare mo yan. Sabihin mo yan sa Lord. So ang pagsamba ay tugon ng pananampalataya, hindi emosyon. Ang papuri ay nagpapakilo sa Diyos. Hindi mo nakikita kasi merong spiritual battles. Katulad na nangyari dito sa story na yan. As we worship the Lord, meron po nangyari in the spiritual. Amen? Ang tagumpay ay nagmumula saan? Sa pagsunod at pagtitiwala. At sabi dito sa Second Chronicles 20:22 to 23, nang marinig na mga kaaway ang awitan, ano nangyari? Ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Ammonites at Moabites, una nilang tinira, alin? Yung mga Meobites, di ba? Yung mga taga-Edom. At nilipol nila ang mga ito. Then after nilang matalo yung Meobites, ano nangyari? Sila ang nagpatayan. Yung Ammonites at saka Moabites. So ito yun, no, wala nang natira, di ba? Dahil ang ginawa nila, nag-worship sa Lord, yung mismong kaaway nila, nagpatayan. Amen. Ang Diyos, alam nyo po, church, may kaparaanan na hindi natin inaasahan. Di ba? Minsan kasi dumidiskarte ka ng sarili mo eh. Effort ko to, itong gagawin ko, tingin ko ito yung tama. Pero tingnan mo yung naging diskarte ng Lord, di ba? Wala ngang effort eh, hindi nga lumaban yung hukbo ng Judah. Nag-praise and worship lang sila sa Panginoon and then tinapos ng Lord yung labanan. Ang pananampalataya, church, ay binibigyang gantimpala ng Diyos. So dapat manatili ka lang faithful kay Lord. Ang Lord ibibless at ibibless ka. Kasi ang Lord, as you honor the Lord God, syempre kita niya yung puso natin. So patuloy tayong magtiwala kay Lord. At ano nangyari pagkatapos ng labanan? Natagpuan ni Jehoshaphat at ng kanyang mga tao ang kanilang mga kaaway na patay na. At nakolekta nila ang maraming mga nasamsam. Bumalik sila sa Jerusalem na may kagalakan, pinupuri ang Diyos para sa tagumpay. Dito alam niyo, makikita natin ang ganda ng story na ang prayer lang naman nila, hindi sila malipol, di ba? Hindi sila matalo sa labanan. Pero more than that, biniles pa sila ng Panginoon. Second Chronicles 20:25, napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami, hindi nila nakuhang lahat. Ayan, so dahil po doon, ayan, so 3 araw, imagine na inabot sila ng 3 araw sa paghahakot. Amen?
Ayan, sa 3 araw nilang paghahakot, ayan, hindi nila hindi nila nakuha lahat, 'di ba? Imagine, so ang daming pagpapala, ang daming blessing na na dapat makuha nila pero hindi nila nakuha lahat kasi kulang yung time. So alam niyo ang Lord, minsan gano'n mag-bless, 'di ba? Ang kanila ng panalangin matalo yung kaaway pero pinagpala pa sila more than that. Amen. Yan. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi ng lahat ng mga taga-Judah at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkalob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. So church, ang tagumpay ay buo at walang kakulangan. Kapag kumilos ang Diyos, 100% yan. Hindi installment. Katulad ng ginawa niya dito, di ba? Tinapos niya yung labanan. And then may masaganang biyaya pagkatapos ng laban. As you keep trusting the Lord, tandaan mo kapag napagtagumpayan mo ang labanan, anong kasunod nun? Biyaya, pagpapala. Ang papuri ay sagot ng pusong nagtatagumpay. Yan. Dito po nanggaling yung the Lord is my banner, the Lord is my victory. Kaya tinatawag din po yung ating Panginoon na Jehovah Nisi. Ibig sabihin kasi nun, the Lord is my banner, the Lord is my victory. The God who fights for you when you worship, who turns praise into power, and who proves that victory is not earned by might but by trust. Again ha, yung tagumpay, mapapagtagumpayan po natin hindi sa sarili nating lakas, kundi sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sa story na binasa po natin, para mas maunawaan natin, andun po yung mga characters and then yung kanilang mga katangian. So andun si Jehoshaphat, siya yung hari ng Judah, mapagpakumbaba, may takot sa Diyos, nanguna siya sa panalangin at pagsamba. Andun yung Moabites, sambang Chemosh, 'di ba? Kaaway ng Judah. Yung Ammonites naman sambang Molek, kaaway din siya ng Judah. Meron ding Meunites na mula din sa kaaway din nila, 'di ba? Hukbo ng kaaway. Bahagi ng hukbo ng kaaway ng Edom, yan. Jahaziel, siya yung ginamit ng Lord, pinuspos ng Espiritu, tagapagsalita ng Diyos, isang lebita mula sa angkan ni Asap. Siyempre, nasa story din yung bayan ng Judah, sama-sama nag-ayuno, nanalangin, sumamba at nagtiwala sa Diyos. Andun yung mga worshipers, di ba? Pinili ni Jehoshaphat upang manguna sa hukbo, umawit ng papuri. Sila yung nagpasimula ng tagumpay. At syempre, hindi man literal na nabanggit sa story, pero naroon ang Diyos, naroon ang Panginoon. Siya yung sentro ng kwento, tagapagligtas, tagapagdala ng tagumpay, lumaban para sa Judah. Ano po ba yung crisis or problema dun sa storya na binasa po natin? Makikita natin doon yung uri ng panganib. Pagsalakay ng pinagsamang hukbo ng Moabita, Ammonita at saka Meunita, 'di ba? Maliit lang yung hukbo ng Juda, walang sapat silang lakas upang lumaban. And then dahil doon, anong tugon ni Jehoshaphat? Andun yung kanyang pagkatakot. Dahil doon, nag-ayuno siya, nanalangin, sumamba, tumutok siya sa Diyos. And then yung Judah naman, sama-sama sila nagtipon, nag-ayuno at nagtiwala sa Diyos. Ito pong story na to ay pagsubok sa pananampalataya, kung sila po ba ay susunod sa utos ng Diyos. 'Di ba? Ibig sabihin kung sinabi ng Lord na mag-worship kayo, yun lang gawin ninyo, or aasa sila sa sarili nilang kakayahan na hindi, lalabanan natin sila. At ang solusyon ng Diyos, prophecy ni Jahaziel, pagpakilos sa labanan kalaban sa gitna ng pagsamba. Ang solution po dito, di ba, kung makita natin, panalangin ng hari. Jehoshaphat, humingi siya ng tulong sa Diyos, ipinahayag ang kawalan ng kanyang lakas, pinagkaisa ang bayan sa pag-aayuno bilang pagpapakumbaba at pagtitiwala. Inalala ni Jehoshaphat ang magawa ng Diyos sa nakaraan, ipinahayag ang tiwala. Mensahe mula sa Diyos, ang labanan ay hindi sa inyo kundi sa Diyos through Prophet Jahaziel. Tinanggap ng Judah ang mensahe, lumakad na may pananampalataya at pagsamba. At alam natin na pinangunahan ng mga awit ang hukbo, ang papuri, ang naging kanilang sandata. At nakailaman Diyos, siya naglagay ng ambush sa mga kaaway at sila mismo ang nagpatayan. So ang goal, bakit natin siya kailangang ulitin? Para you can retell the story to others. Na kahit hindi mo pa kilala before si Jehoshaphat, dahil paulit-ulit nating hinihimay-himay kung ano nangyari sa storya, you can retell that to others. Hindi na mawawala sa iyo yung story ni Jehoshaphat. Itinuturo ng Diyos sa atin ito na hindi kailangang lumaban ng Juda.
ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. Naglagay siya ng ambush laban sa mga kaaway habang nagpupuri ang bayan. Nang manalangin si Jehoshaphat at ang buong bayan, tinugon ng Diyos sa pamamagitan ng propesiya ni Jahaziel. Ipinakita niya na hindi sila nag-iisa sa labanan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan habang ang bayan ay umaawit at sumasamba. Ang papuri mismo ang naging daan ng tagumpay. So ano po bang ibig sabihin nito or anong sinasabi ng mga istoryang ito ng Diyos sa atin? Church, tulad ng Juda, ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Hindi sa lakas mo, kundi sa kanyang kapangyarihang nagmumula ang tagumpay. Hindi man tayo armado ng espada, pero kapag sumasamba ka ng buong puso, napapakilos ang langit. Worship shakes the enemy's ground. Kapag hindi mo alam ang gagawin, anong dapat natin gawin, tumingin ka sa Diyos. Kagaya ng sinabi ni Jehoshaphat, sa inyo lamang kami umaasa. Kapag ikaw ay umaawit, lumalakad sa pananampalataya at nagtitiwala kay Kristo, ikaw ay nagiging bahagi ng tagumpay na ipinagkaloob niya sa krus. Yan, so nare-relate na natin ngayon kay Jesus Christ, di ba? Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And then alam natin na pinangunahan ng mga awit ang hukbo, ang papuri ang naging kanilang sandata. Naglagay siya ng ambush sa mga kaaway at sila mismo ang nagpatayan. So dito gusto kong i-relate, sino ba si Jehoshaphat? Jehoshaphat is also a picture of Jesus Christ. Ito yung biblical typology or spiritual analogy. Makikita natin na both of them nagpakita ng dependence to God. Dependence to God the Father. Diba? Jehoshaphat turned to God in prayer and fasting when faced with a vast army. Si Jesus Christ, He demonstrated complete dependence on God the Father, especially before His crucifixion. Diba sabi niya, not my will, but the Lord's will be done. God the Father's will be done, diba? And then nagkaroon ng divine intervention. Diba? The Lord God confused the enemy armies, leading them to destroy each other. Nagpatayon yung mga kaaway ni Jehoshaphat. And si Jesus Christ, alam natin, through His death and resurrection, Jesus defeated sin, death, and the powers of darkness. Then makita natin may victory kapag nag-worship. Worship and praise led to God setting ambushes against our enemies. Kay Jesus Christ naman tayo as believers, we are called to live a life of worship, trusting in Jesus Christ's victory over life's battles. Diba? Led the people in faith and obedience to God's instructions, resulting in deliverance. Si Jesus Christ naman, obedience to the Father, brought about the ultimate victory for humanity once and for all. And then as you know, return to Jerusalem yung ginawa ng Jehoshaphat to celebrate their victory and God's deliverance. At alam natin na yung resurrection ni Jesus Christ is celebrated as the ultimate victory over sin and death. So sana pag nagbabasa tayo ng Old Testament, katulad ng binasa natin sa 2 Chronicles, nakikita natin si Jesus Christ. At yun yung gusto kong emphasize po sa atin tonight. Ang kwento ni Jehoshaphat ay nagsisilbing larawan ng mas dakilang tagumpay ni Jesus. Jehoshaphat humarap sa kaaway sa pamamagitan ng pagsamba, di ba? Si Jesus humarap sa kasalanan. Inako ang ating kasalanan at kamatayan pinagtagumpayan niya sa pamamagitan ng sakripisyo at tagumpay sa krus. Nagtagumpay si Judah nang sila'y nag-praise, diba? Nagtagumpay ang lahat ng nananalig kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsamba at grasya. Ang pagsamba ni Jehoshaphat ay nagsisilbing salamin ng pagsuko at pananampalataya kay Kristo na siyang ating tagumpay sa bawat laban. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. At sa Romans 8:37, no, in all these things we are more than conquerors. Sige tayong mananagumpay through the Lord Jesus Christ who loved us. Amen. Ang pagsamba, isa itong makapangyarihang sandata para tayo po ay magtagumpay sa bawat laban na ating hinaharap. Sa ating pagsamba, nababaling ang ating paningin mula sa mga problema patungo sa Diyos. Inaanyanyahan natin ang kanyang presensya at pagkilos at pinupuno ang ating puso ng kagalakan. In the same way, sa pagtitiwala natin sa Diyos at pagsambang nagmumula sa buong puso, mararanasan natin ang kanyang lakas at pag-iingat. So ano po yung practical application natin dito? Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang, church, tumigil ka muna at manalangin. Ituon mo ang puso mo sa Diyos, hindi sa yung problema.
Then simulan mo yung araw mo or desisyon sa pagpupuri sa Lord. Hayaan mong ang pagsamba ang magpalit ng takot sa pananampalataya. Kapag may anxiety tayo, nagwo-worry tayo, nababalisa tayo, mag-ayuno tayo, maglaan tayo ng tahimik na oras sa Diyos. Huwag hayaan ng takot na pagharian ka kasi kalaban po ng takot ang pananampalataya. Then makinig ka sa Diyos sa pamamagitan ng Bible, ng Biblia, spiritual na payo. Katulad ng ginagawa natin tonight, Bible study, tahimik na panalangin, pagkatapos ay kumilos ng may tiwala sa Diyos. Then church, bitiwan mo ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ipahayag na ang Diyos ang may control at maglakad ng may kapayapaan. 'Di ba? Minsan kasi hindi na natin talaga alam ang gagawin natin. I-surrender mo kay Lord. Let the Lord do His part for you kasi the Lord God loves us. Gawing sandata natin ang pasasalamat, umawit, magsulat, magsalita ng papuri kahit mahirap ang sitwasyon. At katulad ng ginawa ko kahapon, we were given task, nagsulat kami ng foam, 10 minutes ko tong ginawa, sinulat kamay, and then tinype ko lang po ngayon. Basahin ko para sa inyo, sa iyong paglingap. Sa iyong paanan ako'y lumapit, isang beses ginawa nung ako'y gipit, laging isa sa isip ng pag-ibig mo ay sumapit, sa isang makasalanang laging sa'yo'y lalapit. Katulad ng basahan ako'y iyong nilingap, sa bisig mo mananatili at hindi na maghahanap. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ilalahad, bagamat ako'y di perpekto sa'yo pa rin mabibilad. Kaya't ang puso ko'y palagi kang aawitan, paglilingkod sa'yo hinding-hindi kakalimutan. Walang limitasyon at kondisyon mong pagmamahal ay siya ko ring ibabahagi sa aking pagtatanghal. At yung English translation nito, In Your Embrace, written by Pastor Rio. At your feet I came near once before when I was in despair. Always I'll remember your love draw near to a sinner who always seeks you here. Like a rug you cared for me so deep, in your arms I'll remain and no longer seek. Endless thanks to you I'll always speak. Though I'm imperfect, in you I'll freely bask and weep. So my heart will sing of you always, serving you will never fade nor stray. Your love, so limitless and unconditioned, is the same I'll share in each presentation. At sa aking last message para sa atin, challenge ko po, gawin nating sandatang pagsamba para sa tagumpay. Magtiwala tayo sa lakas at pananggan ng Diyos at mag-alab sa awitin ng pasasalamat. Lord, salamat Panginoon na truly You are our weapon for victory. As we worship you, alam namin, Lord God, na andun na yung tagumpay. Nagsimula na kaming magtagumpay dahil ito po ay tinapos na po sa cross of Calvary. Kaya Lord, ang panalangin ko, patuloy nyo kaming tulungan na magtiwala sa inyo, sumandig sa aming pananampalataya sa inyo, Lord God, at hayaan namin na kumilos sa manon na spirito sa bawat isa sa amin. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.